Mapagpalang araw po mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz po ito. Ano po ang laging nating tatandaan, ilalagay sa isipan at kalooban? God is forever in control. Sabayan niyo po ako mga kapanalig. Lord Jesus, I repent all of my sins. Come into my heart. I'll make you my Lord and my Savior. Amen. Courtesy yan kay Pastor Joel Austin. At ito naman po ang Intelligence Pledge na napakagandang librong DCA. Ang DCA ay The Definite Chief Aim ni Napoleon Hill, ni-revise ni Mitch Horowitz. Ang napakaganda niyang Intelligent Pledge ay ito po. I believe in prayer and I will never close my eyes to go to sleep without praying a divine guidance to be patient with others and to be tolerant for those who do not believe as I do. Finally, I will forgive those who did me wrong because I realize I sometimes offend them and I need their forgiveness. Amen. Tanong po, ano po ang inyong uwi sa episode 67 ng title po ay Tignan mo ako ng walang humpay para tulungan ka, bigyan ka ng kaginhawaan at companionship. Nailagay po ba natin yung first stanza po dyan ng ating Panginoong Hesus na message sa atin lahat? Look to me continually for help, comfort, and companionship. Because I am always by your side. The briefest glance, ano po ang briefest glance ay maikling sulyap, ay makakapag-konekta ka sa akin. Kung hahanapin mo ko at hihingi ka ng tulong sa akin, ay dadaloy ng malayang-malaya ang aking presensya sa iyo, anak. Itong pagkilala na ito na kailangan mo ko ay maliit na bagay lang yan. Pero pwede ring maging malaki at na magpapanatili sa iyong buhay na buhay spiritually. Kung kailangan mo ng ginhawa, ay I love to enfold you. Ibig sabihin ng enfold ay balutin ng enfold you in my arms. Kinagigiliwan ko na ikaw ay balutin ng aking bisig, ng aking mga bisig. At pwede kong mapalitan ng iyong pakiramdam at guminhawa ka na ang passageway channel, ang ibig sabihin po rito, pwedeng ma-double na ikaw ay ma-bless at ma-adapt mo ang kabutihan ko at ako ang magiging constant companion mo, anak. Ano man ang mga nawawala sa iyo, anak, na nararanasan mo sa iyong buhay, ay hindi mawawala ang aking presensya na nagbibigay or nagatid ng isang glorious gift. Opo, glorious gift ang presensya ni Lord Jesus Christ, dahil talagang totoong ang hatid niya lang sa atin ay kapahingaan at kapayapaan ng parehong isipan at kalooban. Ito na po ang episode 68, October 17,
Jesus Calling sa libro ni Sarah Young, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoong Hesus. Ito po ang title, Isama mo ako sa anumang imahe na dumadating sa iyong isipan. Ulitin natin ng sabay-sabay mga kapanalig. Episode 68. Isama mo ako sa anumang imahe na dumadating sa iyong isipan. Napakagandang salita sa atin ni Lord Jesus Christ na ipinapagawa sa atin. Saan po hinango for today ang mensahe na ito ni Lord Jesus Christ, sinulat ni Sarah Young, nasa Lucas Kapitulo 12, versikulo 22 hanggang 26. Ito po. Then he said to his disciples, Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about the body, and what you will put on. Life is more than food, and the body is more than clothing. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them. Of how much value are you than the birds? Napakagandang tanong ni Lord Jesus Christ na kailangan natin pagnilay-nilayan, mga kapanalig. Tayo ay very valuable sa Panginoon kung ang mga ibon ay pinapakain ng Ama sa langit na hindi nagtatanim, hindi umaani, pero pinapakain sila ng Ama sa langit na tapat magpakain. Ang ating Ama sa langit sa mga ibon, tayo pa na mga taong kanyang greatest possessions. Ang kasunod po ay nasa 25, verse 25, in which of you by worrying can add, dagdag, 1 cubit to his stature? If you then are not able to do the least, kaunti, why are you anxious for the rest? Napakagandang tanong ni Lord Jesus Christ. Why are you anxious for the rest? Nasa Ephesians ang kasunod po. Napakagandang Ephesians chapter 3 verse 20 hanggang 21. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Sabi sa desiderata, sikaping lumigaya. Dalawang word lang po. Dalawang words. Sikaping lumigaya, desiderata, meaning desire of things. Opo, Desire of Things, isang poem ng tatay para sa anak na babae, 1927. Ngayon na po ay 97 years old, isinalin sa lahat ng mga lingwahe. Iniinganyo ko po kayo mga kapanalig na pakinggan po yan nasa YouTube. Kung gusto nyo mas manood sa ating isipan ay Tagalog. Salin ni Benilda S. Santos. Opo. Ito na po ang episode 68. Anxiety, which is pagkabalisa, ang ibig sabihin ng anxiety is a result of envisioning the future without me. Napaka-powerful na salita ni Lord Jesus Christ para sa atin lahat, mga kapanalig. So, the best defense against worry is staying in communication with me. Opo, communication sa ating Panginoon. When you turn your thoughts toward me, you can think much more positively. Remember to listen as well as to speak, making your thoughts
dialogue with me. If you must consider upcoming events, follow these rules. 2 rules ang iminumungkahi ni Lord Jesus Christ para sa ating lahat, mga kapanalig. Ano po ang rule number 1? Do not linger. Linger ay magtagal in the future because anxieties sprout, umuusbong. Sprout up like mushrooms. Kabuti po. Opo, mga kabuti. When you wander there. Kapag ikaw ay gumagala-gala, lalo na ang ating isipan ay talagang gumagala ito kung hindi natin kayang i-direct. Kaya nga, direct your thoughts ang isa sa payo nila Napoleon Hill, WCS, Don Green at saka si Andrew Carnegie. Direct your thoughts. Pwede rin natin isama sa panalangin yan. Lord Jesus, help me to direct my thoughts, to be transformed, and to renew my mind. Number 2 na rule, remember the promise of my continual presence. Include me in any imaginary that comes to mind. This mental discipline does not come easily because you are accustomed ay nakasanayan to being, yung pagiging being God of your fantasies, mga pantasya ng ating buhay. However, the reality of my presence with you now and forever outshines any fantasy you could ever imagine. Outshines ay pasikatin. Ito na po ang ating pagninilay-nilay, mga kapanalig. Ang pagkabalisa mo, anak, ay resulta yan ng gusto mong makita sa iyong isipan ang bukas na hindi ako kasama. Si Pastor Ed Lapis na sinishare natin ang kanyang mga teachings, quotations through empowerment of the Holy Spirit. Mayroon siyang wika dyan sa ganyang envisioning the future na wala si Kristo. Kasi nga pag niroromansa daw natin ang nakaraan, ay ano po mangyayari sa atin? Tayo ay nalulumbay. Opo, pag niroromansa natin ang nakalipas, nakaraan, tayo po ay malulumbay lamang. Kaya wag na tayong bumalik sa nakaraan. Live to the now. And then, pag tayo naman ay nagwo-worry, nag-aalala, sa kinabukasan, tayo po ay matatakot. Ang bukas ay wala pa. Nandito tayo ngayon. At nandito si Lord Jesus Christ. Sa mga previous na mga mensahe niya ay huwag kang mag-alala bukas dahil nandun ako bukas para sa iyo. Wow! Diba? Pagka pinahintulutan kitang manatili bukas ay sumasayo ako. Hindi kita iwanan, anak. Dahil ako'y Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Yan ang mga magagandang ilalagay natin sa isipan natin ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin. Ang pinaka mainam na depensa sa pag-aalala mo, anak, ay manatili kang makipag-communicate sa akin. Okay? Communicate, opo. Communication sa akin, with me. Makipag-usap ka sa akin, makipag-niig ka sa akin, yun ang ibig sabihin dyan ni Lord Jesus Christ. At kapag ibinaling mo ang iyong pag-iisip sa akin, ay makakapag-isip ka ng mas maraming positibong pag-iisip, positibong damdamin, positibong mga idea, positibong aksyon. Tandaan mo, anak,
na makinig ka sa akin at makipag-usap ka sa akin, na ginagawa mong ang iyong isipan ay nakikipagtalastasan ka sa akin, na nakikipag-dialogue. Dialogue ay talastasan sa akin. Kung kinukonsidera mo na gusto mong makarating sa mga events, sa mga darating na mga pangyayari sa iyong buhay, ay sundan mo lamang itong napakagandang 2 rules na tuntunin. Ang tuntunin na una ay huwag ka daw magtagal sa kinabukasan kung natutokso kang mag-isip para sa kinabukasan. Kasi nga, ay mag-aalala ka dyan, mababalisa ka dyan. Dahil ang pagkabalisa ay tumutubo, umusbong, parang mga kabuti pag ikaw ay nananatiling nag-iisip kung ano mangyayari bukas. At ikaw ay gagala-gala, walang direksyon, walang magiging direksyon ng iyong buhay. And then, tuntunin number 2, pangalawa, ay tandaan mo ang aking mga pangako ng tuloy-tuloy kong presensya. Isama mo ko sa mga naiisip mo, mga na-imagine mo, yung mga naiisip mong image, ano man yan, na dumarating sa iyong isipan. At yung pag-iisip na yan, na isama mo ko sa mga naiisip mong images, ay napakagandang mental discipline yan. Hindi yan darating ng easy, ng madali, kasi ang nakasanayan mo, anak, ay ang pagiging parang Diyos na ang iyong mga pantasya sa buhay mo. Parang Diyos na ang iyong mga pantasya sa buhay mo. At however, sabi ni Lord Jesus Christ sa pagtatapos niya sa episode 68, mga kapanalig, ang realidad ng aking presensya sa iyo, anak, ngayon at magpakailanman ay talagang magpapasikat ng anumang pantasya mo na hindi mo man ma-imagine, na hindi mo man maarok, kapanalig. Yan po ang episode 68 na napakagandang isama mo ko sa anumang imahe. Ang tinutukoy dito, imahe, halimbawang gusto mo ng ganito, nung gusto mo ng ganon, isama daw natin si Lord Jesus Christ sa anumang mga imahe na dumadating sa ating isipan, dahil magagay tayo at bubuti ang ating pag-iisip, mabuti tayo sa isip at mabait sa gawa. Mga kapanalig, napaka-importante po yan. Ang susunod kong itatalakay sa inyo, mga kapanalig, bago ko basahin ang mangangaral 5 kabanata, ay nais ko munang sabihin sa inyo ang mensahe ni John C. Maxwell sa likod ng Bible niyang The Leadership Bible. John C. Maxwell ng New King James Version, sabi niya, talent is never enough. Yes, talent is never enough. Ba't niya sinabi yan? Sabi niya, in my book, A Talent is Never Enough, I communicate that while talent is important, there are millions of talented people who have ability but never get to use and never reach their potential because they lack the characteristic that separates successful people from unsuccessful people. Those who neglect to make right choices to release and maximize their talent continually underperform. These choices
may be as simple as being punctual, giving effort, showing patience, or being unselfish. None of these choices are require talent, but they assure enhance talent. Below, sabi niya, is a list of those choices and characteristics that enhance a person's talent and advance them in life, along with biblical examples of men and women who illustrate the characteristics. Number 1, lips your talent. Yan po ang number 1. Ang iyong paniniwala ay makakapag-angat sa iyong talent. Hindi ko nababasahin yung kabuuan nito ng mga illustrations ng biblical dahil hahaba po, at babanggitin ko na lang yung 13 po na characteristics para magamit natin ng todo ang ating talent. Number 2, passion, energize your talent. Yes, ang iyong passion ay makakapagbigay ng enerhiya yan sa iyong, makakapagdagdag ng enerhiya sa iyong talento. Number 3, initiative activates your talent. Ang pagkukusa mo ay talagang nagpabibigay ng karagdagan yan sa iyong talent. Parang magkakaroon ka ng can-do power. Kasi nga, alam niyo po ba, yung initiative taker ay isa yan sa hinahanap noong panahon ni Andrew Carnegie. Nakita niya yan sa mga kanyang circle of influence, particular kay Charles M. Schwab. I-google niyo po, sino yan? Si Charles M. Schwab. Naging kanang kamay yan, na illiterate nung una yan, pero nag-self-support, nag-aral, at yan ay naging kanang kamay sa panahon ni Andrew Carnegie, 1900. Nabibigyan siya ng $1,000,000. Ang laki nun sa panahon nila. 1 taon bonus dahil sa pagiging initiative ni Charles Schwab. At he possessed great attitude. Mayroon siyang RMA, right mental attitude, magandang relasyon sa asawa, sa mga tao, hindi nagpapahiya, at talagang difference maker itong si Charles M. Schwab. Kaya naging presidente ito nung naibenta ni Andrew Carnegie ang kumpanya niyang National Steel Corporation doon sa Amerika kay J.P. Morgan. And for 30 years, sa sulat ni Napoleon Hill, naging presidente ng National Steel Company sa US. At nagtayo ito ng sariling steel company na Bethlehem. So, mainam po na tayo nagkukusa. At ang pagkukusa natin ng mga mabubuting gawain ay nag-activates dramatically, affects dramatically our success conscious. Number 4, focus directs your talent. Number 5, preparation possessions your talent. Tayo po ba ay nagpaplano? Tayo po ba ay nagbabasa? Tayo po ba ay nakikinig ng mga mabubuting audio or video? Or minsan nanonood po ba tayo ng mga inspiring movies? Sabi nga ni Arnold Schwarzenegger, whatever you do, be useful. Wherever you are, be useful. Yun ang payo ng tatay niya. Kaya talagang naging very successful si Arnold Schwarzenegger. And then number 6, practice sharpens your talent. So, practice makes permanent. Hindi po practice makes perfect. Practice makes permanent. So, kung practice, tulad ni Larry Bird ng NBA, nagpa-practice ito ng 500 free throw shooting. Opo, free throw shooting 500 times a day. Ang
pinapractice niyan. Kaya talagang sure ball pagka pinag-free-throw mo si Larry Bird, especially dying seconds, kasi pinapractice na niya, ay mayroon na siyang talent, nagpa-practice pa ng todo-todo, ay talagang ilista mo na pagka tumira sa labas at tumira sa free-throw line si Larry Bird nung panahon niya. Number 7, perseverance sustains your talent. Opo, ayunan ko yan ng perseverance pays off. Talagang kapag may tiyaga, may nilaga. And then number 8, courage. Tapang para gumawa ng kabutihan, para maglingkod sa Panginoon, ay talagang test your talent. Courage, test your talent. Ang tapang ay nakakapag-test. Masusubukan ka ng iyong talent. Number 9, teachability expands your talent. Dito po tayo dapat mag-improve. Tayo po ba ay teachability? Madali po ba tayong turuan? Nagpapaturo po ba tayo? Alam po ba natin ang learn, unlearn, and relearn? Hindi porket may alam ka na, yan na yung gagawin mo. Kung pagka nasa kumpanya ka o nasa organisasyon ka, kahit pagka nasa simbahan tayo, inobserbahan po natin yung tayo ay natuturuan. Kasi baliwala ang pagpunta natin sa mga organisasyon o simbahan kung hindi po natin ini-adapt ang mga magagandang itinuturo sa atin ng ating organisasyon, ng ating mga kumpanya, at ng ating mga simbahan. So, teachability expands your talent. Ibig sabihin po niyan, kung madali kang turuan, nagpapaturo ka, mababa loob mo, ay talagang matutuwa ang mga taong sila ay magturo sa iyo. So, yan ay nagbibigay ng additional sa iyo sa iyong talent. And then number 10, character protects your talent. Opo, character protects your talent. Maraming beses na po nating tinalakay ang character. So mas mahalaga po yung character na yan at nade-develop ang ating character pagka talagang sinusuong natin, sinasayawan lang natin ang mga bagyo ng ating buhay, tumatatag ang ating karakter, ang ating pagkatao. Number 11, relationships influence your talent. Ang pakikipagrelasyon sa Diyos, sa mga tao, lalo na sa sarili. Mahalaga din na makipagrelasyon tayo ng todo sa ating sarili. Madalas, nilalatigo natin ang ating sarili, mga kapanalig. Paano natin ginagawa yan? Sa pabalik-balik ng mga isipan, nung maliit pa tayo, kinurot tayo, pinalo tayo ng ating tiyuhin-tiyahin, at ng mga pinsan na matanda sa atin. Hanggang ngayon, naalala pa natin yan. Dinemote tayo ng ating boss, at hindi tayo pinabiyahe ng Japan, lalo na nung panahon ng Kawasaki namin, ay pinabiyahe kami ng Japan for technical training. Sumasama ang loob namin pagka hindi kami nalaline up. So, hindi po magandang relasyon yan. Number 12, responsibility strengthens your talent. Ang pagiging responsable ay nagpapatibay sa iyong talento, kapanalig. At number 13, teamwork multiplies your talent. At inaayunan ko yan dahil natutunan ko rin kay John C. Maxwell na teamwork makes the dream work. Yan po ang lessons na galing kay John C. Maxwell sa Leadership Bible. Napakaganda po, mga kapanalig. Dumako po na po tayo sa mangangaral. Opo, sa mangangaral ng ikalimang kabanata. Hatiin po natin. Ito po ay hanggang verse 20. So, 10 po tayo for today sa tulong ng banal na Espiritu. Ikalimang kabanata ng mangangaral, ang pamagat po ay huwag pabigla-bigla sa pangako. Ito na po.
Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabutit masama. Huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya. Sinong tinutukoy na Kanya? Si Lord, Father God, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-iingat ka sa pagsasalita. Ang pananaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangako hindi mo naman tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangako ka at pagkatapos ay babawiin mo sa Kanyang galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain. Hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya nga, ganun man, kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Payo ni King Solomon. Last 2 verse, mga kapanalig. Huwag kang magtataka kung makita mo ang mahihirap ay inapin ng mga kapangyarihan. Alalahanin mong ganun din ang ginawa ng nakatataas sa kanila at bawat pinuno ay may nakakasakop ding may mataas na pinuno. Sa isang lupang puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Last verse, verse 10, ang kahagaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Tumako na po tayo sa napakagandang quote na na-share sa Fantastic Happy to Serve Cleaning Team. Galing po kay Heraclitus. Napakagaling na philosopher po ito. No man ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he is not the same man. Napaganda, ano po? So wala daw na tao na makakapaghakbang sa dalawang ilog dahil hindi parehong ilog at hindi rin parehong tao. Talagang napakatotoo nito. So, and then galing ito sa librong Peace, Power, Plenty sa Audible. Opo, peace, kapayapaan, power, kapangyarihan, at plenty, kasaganaan, ay galing po yan kay Horizon Sweet Marden. Sabi niya, tinutukoy niya rito si Napoleon Bonaparte. Sino po si Napoleon Bonaparte? Ay i-google po natin, babanggitin ko ng bagya sino si Napoleon Bonaparte na naging army general at naging emperador ng France. Ito po, confidence is the Napoleon's mental great army. Worry is the disease of the age. Optimism is the builder of all achievements. Pessimism naman ay, anong sabi ni Sweet Marden? Pessimism is the destroyer of all success. Kaya huwag tayong maging pessimistic. Huwag tayong maging negatibo. Ay, walang mangyayari dyan. What if? What if? Paano kung hindi
magtagumpay? Paano kung malugi? Paano kung ganito? Paano kung... Yan ay mga pessimistic attitude po yan. At sumisira yan sa lahat ng tagumpay ng tao. Kung tayo pessimistic, wag na tayo mandamay, mga kapanalig. Ito na po ang konting tribute about Napoleon Bonaparte. What was Napoleon's Bonaparte known for? Ito po, si Napoleon Bonaparte was one of the most successful generals of the French revolutionary armies. He was Emperor of France from 1804 hanggang 1814, 10 taon. And nakabalik muli siya 1815. Napoleon Bonaparte, siya ay sinilang noong 1768, namatay siya at the age of 51 noong 1821, is regarded as one of history's greatest military leaders. Yan po ang konting about Napoleon Bonaparte. At ito pa ang karagdagan, there are only two forces in the world. Yan po ang laging nakakabit sa pangalan ni Napoleon Bonaparte. Tanyag siya rito, sa ganyan sinabi niya rito, there are only two forces in the world, mundo. The sword, espada, and the spirit. In the long run, the sword will always be conquered by the spirit. Espada po at saka espiritu, pero in the long run ay natatalo ang espada. Talagang hindi mananalo ang mga armas, ano man yan, sa espiritu. Kaya nga si Andrew Carnegie, pag inaaway siya or inahamon siya ng laban sa laban, sandata sa sandata, ay hindi niya ito pinagbibigyan. Umatras siya at dinadala niya ito sa labang espiritual. At madalas, mananalo tayo, lalo na pag salita ng Diyos at sumunod sa Diyos, magpatawad, magmahal, at unawain ng tao. Ito pa, ang tribute kay Napoleon Bonaparte. Napoleon returned to power in early 1815 but was again ousted. Napatalsik on June 22, 1815. In October 1815, Napoleon was exiled to the remote island of St. Helena in the South Atlantic Ocean, where he remained until he died on May 5, 1821 at the age of 51. Napoleon is not only the epic, tragic, and pathetic hero of the modern history, he is also a hero on the level of practical philosophy, on the level of the philosophy of war, rights, and state. Ito po ang tribute naman ni Winston Churchill sa kanyang hinangaang si Napoleon Bonaparte. Opo, hinangaan ni Winston Churchill si Napoleon Bonaparte. Bakit? Sabi niya rito, Napoleon may have been a military tyrant, a conqueror, a man of order and discipline, a man of mundane ambitions and overwhelming egotism. Churchill continues, but his grandeur defied misfortune and rises superior even to time. The bust of Churchill on death was of Napoleon's. Churchill was a lifelong fan of Napoleon Bonaparte. Yan po ang tribute natin, mga kapanalig, kay Napoleon Bonaparte. Hopefully, may mga nakapulutan tayong aral, lalong-lalo na po ang sinabi nga ni Napoleon Bonaparte
ang sandata at ang espiritu. So laging piliin natin na tayo mag-spiritual growth, because if we aren't growing, we are dying. At ang dalawa pong isasama ko for today, panghuli po, sabi ni John C. Maxwell, nila Sharon Lechter, ay ito po: what lies behind us and what lies before us are small matters compared to what lies within us. At sabi naman ni Pastor Ed Lapis, command, control, and change the weather of your mind. Utusan mo, kontrolin mo, palitan mo ang panahon ng iyong pag-iisip. Kasi pag pinalitan mo yan from bad to good, ay magkakaroon ka from bad blood chemistry, ay it will turn into good blood chemistry. Kasi kung gusto natin ng good chemistry, good blood chemistry, ay dapat magkaroon muna tayo ng good na pag-iisip. Especially mga pag-iisip na puro, pag-iisip na kaaya-aya sa Diyos, pag-iisip ng pagmamahalan, pagpapatawaran, pag-iisip na pagtulong, mga noble, at iba pa. Iyan ay naisulat ni San Pablo sa Philippians chapter 4 verse 8 to 9. At pagka nanatili tayong gumagawa ng kabutihan, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumasa atin. That's it for now. Maraming salamat. At God is forever in control. Opo, forever in control ang ating Panginoong Hesus. Kaya kumapit tayo sa Kanya at manatili sa Kanyang presensya. Dahil yan lagi ang Kanyang pananawagan sa libro ni Sarah Young. Gustong-gusto tayong makaniig ng ating Panginoong Hesukristo. Bye-bye now. God bless.